Yan, mapagpalang araw sa lahat. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea bakit nga, paano nagsimula po yung Coffee and Bible. Actually, Coffee and Bible start during pandemic. Dahil nasa bahay lang, so conviction ng Lord na magdaos ng mga gawain na hindi lang tayo doon nakastay sa bahay. So I posted in so different group in social media. So purihin ang Panginoon dahil nag-start po kami na madami, mga siguro nasa more than 10, 20 umabot pa kami, but yung iba unti-unting nawawala, yung iba ma-attend, yung iba so hindi pare-pareho, hindi sabay-sabay siya. Pero purihin ang Panginoon, no, dahil may mga natira po. At ang kagandahan po nun ay talaga pong nagpapatuloy siya hanggang sa mga panahon na ito. Kaya po gusto ko rin ibahagi sa inyo kasi sobrang nagagalak din po ako dun sa mga taong ito na kung saan ay galing po sila sa iba't ibang lugar. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao po, and meron din po kaming galing ng US, meron din po sa Saudi Arabia, so ng mga member namin. Pero alam niyo po ba na may malungkot at may masaya pong nangyayari sa amin during that pandemic time. So meron po kaming member na, pero ang good news po doon kasi meron po kaming member na kung saan ay dun lang po siya nakakilala, and yung kanya pong sakit, mayroon po siyang karamdaman na hindi siya pinag-stay ng hospital kasi nga po kakaiba po yung sakit niya, rare, very rare yung sakit niya. At ang nangyayari dahil sa pandemic, hindi po siya pinapayagan na magstay sa hospital kasi po prone siya sa COVID. Pero alam niyo po, napakasigasig niyang umattend kahit na po siya ay bedridden na. Siya po ay nag-encourage pa sa mga kasama niya, kaya po sobrang nakakataba ng puso. At tumanggap po siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. At naging masaya na po siya, naging maayos po yung pakiramdam niya. At alam niyo po ba, nung wala pa pong pandemic, bali maingay po kasi nasa labas po ako ngayon. Ayan. So nung wala pa pong pandemic, actually every month kailangan siyang magpunta sa hospital kasi merong ini-inject sa kanya. Kasi kung hindi siya ma-injectionan, siya po ay naghahabol ng hininga. So nahihirapan po siyang huminga. Pero purihin ng Panginoon dahil simula po nung nagkaroon po siya umattend po siya ng Bible study, nakilala niya ang Panginoon, masigla po siya, masaya siya. At alam niyo po ba na during that time ay hindi na po siya pumupunta pa ng ospital, or hindi talaga wala silang kakayanang pumunta ng ospital. Pero purihin ng Panginoon dahil nakaka-survive po siya. And alam niyo po bang umabot din siya ng 1 year, mahigit po 1 year bago po siya na maalam. Maaring yun ang malungkot na balita na namaalam na siya, pero napakasaya po nun kasi nga po siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, at isa pa ay mapayapa po yung kanyang puso. Nag-request po siya na papuntahan nung time na yun, kaya lang po na mahigpit pa po nun, so hindi po natin siya nadalaw. Pero bago po siya na mayapa ay na tumawag po siya at naipag-pray po natin siya. Nakausap ko po siya nung gabing yon, at kinabukasan ayun po ay na po siya, nagpaalam na po siya. Pero salamat sa Panginoon dahil mapayapa po talaga yung pagkakaalis niya. Yun po ang natin, na kung tayo ay nasa Panginoong Hesus, even though nasa banig tayo ng karamdaman, ay talaga pong magiging mapayapa po yung pakiramdam natin. Dahil alam natin na ang uuwian natin, ang pupuntahan natin ay ang Panginoong Hesus. Kaya po, yun po ay isang reward na rin sa amin, sa mga taong ito, kasi alam niyo po ba na we're not related by blood,
but we are related by the blood of Jesus. Yun po yung ano ko doon. Kasi nakakatuwa po kasi yung mga naiwan, yung mga natira po ngayon ay inaano po namin na magkita-kita kami someday loobin ng Panginoon, pero still intact po kami at parang pamilya na po talaga kami yung turingan namin sa kahit po virtual lang yung aming pagkikita, yung aming pag-uusap, pero po rin ng Panginoon dahil talagang nandoon po yung ano namin, yung intimate na relation ay mararamdaman mo po talaga kasi nga po hindi lang basta yung mentor kita, teacher kita, kakilala kita, okay na yun, tapos na, hindi po yun. Pero ipinaramdam po sa atin ng ating mga kasapi na ito na importante po ang bawat isa sa atin, sa ating mga kasama din po na mga attendees ng BS Online ay talaga pong napaka intimate po ng relation, even though we're not related by blood or we don't have a time to meet kasi nga ho magkakalayo po ng lugar, lalo na pa rin sa Leyte, yung sa US actually nagkaroon na siya ng asawa doon, nagpakasal na siya, and congratulations Sister Evelyn for your new journey. And thankful po ako sa lahat ng mga BS Online. Thank you po sa inyo. Thank you po sa bumubuo ng Coffin Bible. Ngayon po kami po ay meron ng kids jam, kids ministry, house to house evangelism, at kung saan po kaming lugar na kung saan ay nagdadaos po kami ng discipleship, Bible study sa mga bahay-bahay. So ganoon na po lawak yung aming mga ginagawang mag-asawa, lalo na ang mister ko po ay isa ng pastor. Kami po ay isang missionary, and I'm also a messenger, a missionary din po. Missionary po kaming dalawa. My husband is a pastor and I am a messenger of God, na kung saan ay ako po yung laging nakikita nyo sa page na ito kasi ako po yung nagbibigay po ng mga mensahe, naghahatid ng mensahe. But sa personal po, sa mga gawain po, still ang humahawak po nito syempre ang aking husband, which is he is the pastor. So salamat po sa pagkakataon na ito. Gusto ko pong magpasalamat talaga dun sa ginawa ng Panginoon sa buhay namin, na napakarami po naming nakilala, napakarami po naming na-encounter, mga obstacles, mga kung ano-anong mga nangyari sa buhay namin, but still kami po ay nandito pa rin, nakatayo. 2025, from 2019 to 2025, paalis na po ang 2025 and 2026 na. But still, salamat sa Panginoon, malakas po tayo at mas marami pa pong mga tao na ibigay sa atin ng Panginoon. That is our reward, yung mga taong ito. Ako pinagpapasalamat sa mga sumusupport din po sa page namin, sa aming YouTube. Salamat din po. At lalo na po doon sa ministry namin, sa mga kids, sa house to house, sa mga ibang community pa po. Marami pong salamat sa inyo. And have a prosperous and peace and joyful life this coming Christmas season. Sa lahat po ng oras tayo ay magalak po tayong palagi kasi may Kristo po tayong buhay. Salamat po at abangan niyo po yung video kung saan ay how to sa ngayon hindi ko pa masyado siyang nagagawa ng title, pero it's about my personal testimony about the depression, anxiety and fear, na kung paano po natin ito na pagtagumpayan. So abangan po ninyo ito. Medyo mahaba po ito, pero pag may time po na masimulan na ito, this is a conviction of the Lord. Kung hindi po ay hindi po naman natin ito gagawin. And syempre, di ba, we keep it in ourselves na lang. Pero hindi kailangan natin maging witness sa iba. Lalo na po sa mga panahon ito na marami po ang nade-depress. Salamat po ng maraming. God bless po everyone.